Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Makabansa 2, Quarter 4, Week 6, Sports Game. Bumuo ng isang malaking bilog at maglaro ng modified na pasahang bola. Pumwesto ang isang mag-aaral sa gitna habang ang iba ay magpapasahan ng bola. Kapag nasalo ang bola, ipasa ito agad sa ibang kaklase at ipagpatuloy ang pagpapasahan. Maaaring gumamit ng 2 hanggang 3 bola upang mas maging masaya ang laro. Ano ang iyong naramdaman habang ginagawa ang laro? Ano-anong mga laro o paligsahan ang nakikita mo na ginagawa sa iyong komunidad? Ikaw ba ay nakikibahagi sa mga ito? Bakit o bakit hindi? Basketball, isang sikat na laro sa Pilipinas kung saan 2 koponan ang naglalaban upang makapuntos sa pamamagitan ng pagbuslo ng bola sa basket. Volleyball, isang laro kung saan 2 koponan ang nagtatangkang makapuntos sa pamamagitan ng pagpasa ng bola sa ibabaw ng net. Bumunot ang bawat mag-aaral ng isang papel na may nakasulat na laro, basketball, volleyball o badminton. Magsama-sama sa grupo ang mga mag-aaral na pareho ang nabunot at mag-brainstorm tungkol sa kanilang laro. Ano ang alam ninyo sa larong nabunot? Kayo ba ay naranasan ng laruin ang larong ito? Ano ang tawag sa mga gamit sa laro? Ano ang alam ninyong alituntunin ng laro? Ang bawat tao ay may kanya-kanyang kakayahan at talento. Ang mga kakayahang ito ay maaaring magkakaiba-iba, depende sa kanilang interes, karanasan at pagsasanay. Isa sa kakayahan natin ay ang kakayahan sa mga laro. Ang ating komunidad ay gumagawa ng iba't ibang programa sa pampalakasan tulad ng pagpapaliga tuwing bakasyon at iba pang community sports initiatives. Ito ang mga karaniwang halimbawa ng mga laro na komunidad. Basketball, isang sikat na laro sa Pilipinas kung saan 2 koponan ang naglalaban upang makapuntos sa pamamagitan ng pagbuslo ng bola sa basket. Volleyball, isang laro kung saan 2 koponan ang nagtatangkang makapuntos sa pamamagitan ng pagpasa ng bola sa ibabaw ng net. Badminton, ito ay nilalaro gamit ang raketa at shuttlecock. Maaari itong laruin bilang singles, 1 laban sa 1 o doubles, 2 laban sa 2. Sepak takraw, nilalaro ng 2 koponan na may 3 manlalaro bawat isa. Ang layunin ay maipasa ang bola sa ibabaw ng net gamit lamang ang paa, tuhod, balikat, dibdib at ulo. Chess, nilalaro ito sa isang 8x8 na board na may 64 na parisukat. Ang bawat manlalaro ay may 16 na piraso, 1 hari, 1 reyna, 2 tore, 2 kabayo, 2 bishop at 8 pawn. Ang layunin ng laro ay ma-checkmate ang hari ng kalaban. Ibig sabihin ay ilalagay ang hari sa isang posisyon kung saan hindi ito makakatakas sa pagkaka-capture. Ano-ano ang mga laro o sports na ginagawa o nilalahukan ng mga tao sa inyong komunidad? Paano ginagawa ang mga ito? Ano ang kahalagahan ng pakikibahagi sa mga pampalakasan o pagsali sa mga palaro sa komunidad? Lagyan ng check ang item kung ito ay iyong nagawa. Nakakapaglaro ng sports o games sa aking komunidad. Basketball, volleyball, badminton, soccer, chess, dart, sepak takraw, archery at iba pang laro. Alam ko ang panuntunan ng laro. Nasubukan ko ng manalo at matalo sa sinalihan kong laro. Tinatanggap ko ang pagkatalo sa laro. Nakikinig ako sa payo ng aking coach sa tuwing lalaro. Para sa inyong taktang aralin, magdala ng mga gamit sa sports katulad ng sumusunod: raketa at shuttlecock, chessboard,
basketball, volleyball. Para sa ikalawang araw, pakikibahagi sa mini tournament. Tukuyin kung anong sports ang tinutukoy ng mga larawan. Badminton, basketball, chess, volleyball. Ang modified game ay isang version ng isang laro na binago upang maging mas angkop sa partikular na grupo ng manlalaro tulad ng mga bata. Magsagawa ng warm-up exercises. Jogging, dynamic stretching, leg swing, arm circles, hip circles. High knees, butt kicks, lunges, side shuffles. Pagkatapos ng warm-up exercise, pakinggan ang panuntunan ng mini tournament. Bumuo ng mga grupo, pumili ng isang modified game tulad ng basketball o volleyball at sundin ang mga binagong patakaran, kagamitan at playing area upang maging ligtas at mas masaya ang laro. Iba't ibang halimbawa ng modified game. Sa basketball, maaaring gumamit ng bolang papel at basket. Hindi kailangang italbog ang bola, kailangan lang mailagay ang bolang papel sa basket. Sa volleyball ay maaaring gumamit ng bolang pambata na magaan. Gumamit ng lubid bilang net, 3 beses lamang maaaring tirahin ang bola ng isang koponan upang maipasa ito sa kalaban. Sa sepak takraw naman ay maaaring gumamit ng bolang magaan o bolang papel. Gumamit rin ng tali bilang net, ang alituntunin ay kaparehas sa totoong laro. Ano ang naramdaman mo habang ginagawa ang mini tournament? Ano-ano ang mga kasanayan na dapat mong taglayin upang manalo sa patimpalak? Paano mo tinanggap ang iyong pagkapanalo, pagkatalo? Para sa ikatlong araw, patimpalak sa sining. Tingnan ang larawan at tukuyin kung saang larangan ng sining ito kabilang. Pag-awit, pag-awit o pagsayaw, pagpinta, pag-acting. Sining biswal, tumutukoy sa mga anyo ng sining na nagpapahayag ng mensahe, kahulugan at damdamin sa pamamagitan ng pagpipinta, paglililok, pagdodrawing, photography at pelikula. Bumuo ng 4 na pangkat. Pumili ang bawat pangkat ng isang sining na gawain at gumawa ng pamagat na isang kompetisyon para dito. Pagkatapos, ibahagi ng pangkat kung tungkol saan ang kompetisyon, sino ang maaaring sumali, ang mga panuntunan at iba pang mahalagang detalye. Ibabahagi ng bawat grupo ang kanilang ginawa at mga detalye. Isa sa paraan ng pagkikibahagi o maaaring salihan ng mga mag-aaral sa komunidad ang mga patimpalak sa larangan ng sining. Maaaring sumali ang mag-aaral kung sila ay may kakayahan sa sumusunod na sining. Musika. Maaaring sumali sa mga singing contest. Kung ikaw ay marunong sa pag-awit, instrumental playing, kung ikaw ay marunong sa musika, maaaring sumali sa mga singing contest kung ikaw ay marunong sa pag-awit, instrumental playing, kung ikaw ay marunong at magaling sa pagtugtog ng iba't ibang klase ng instrument, songwriting, kung ikaw naman ay marunong sa paggawa ng mga awitin. Sayaw, maaaring sumali sa mga dance contest kung ikaw naman ay magaling sa pagsasayaw ng solo o maging grupo man tulad ng street dance competition at iba pa.
Pagpipinta, kung ikaw naman ay may kakayahan sa pagpipinta, ay maaaring sumali sa mga local art painting contest, drawing at iba pa. Iba pang art contest. Kung ikaw ay malikhain, ay maaaring sumali sa mga patimpalak na naglalayong magpakita ng mga pagkamalikhain sa sining tulad ng recycling contest, sayawit na pinagsamang pag-awit at pagsasayaw, paglililok at iba pa. Lagyan ng check kung ang mga sumusunod na item ay tumutukoy sa inyong kakayahan. Kaya kong umawit, kaya kong tumugtog ng isang klase ng instrument, kaya kong sumayaw, kaya kong magpinta o gumuhit. Kaya kong kumuha ng larawan gamit ang cellphone o digital devices. Kaya kong gumawa ng sining gamit ang recycled materials. Kaya kong umarte. Pagkamalikhain at imahinasyon, nakagagawa ako ng mga orihinal na ideya at konsepto ng sining. Nakakapag-eksperimento ako sa iba't ibang materyales at teknik. Nakakapagpahayag ako ng aking damdamin at ideya sa pamamagitan ng sining. Technical na kasanayan, marunong akong gumamit ng iba't ibang art materials tulad ng lapis, crayola, pintura, at clay. Nakakapag-drawing ako ng simpleng hugis at figura. Nakakapagpinta ako gamit ang iba't ibang brush, strokes at kulay. Nakakaawit ako gamit ang mataas na boses. Alam ko ang pangunahing hakbang at teknik sa iba't ibang uri ng sayaw. Nakakapagsayaw ako ng may tamang timing at ritmo. Palagi akong nag-e-ensayo ng sayaw. Marunong akong bumasa ng nota at musical sheets. Palagi akong nag-e-ensayo sa pag-awit at pagtugtog. Kaya kong magsaulo ng linya ng isang pelikula. Kaya kong maipakita ang iba't ibang emosyon na kailangan sa mga pelikula. Maghanda sa gaganaping mini art exhibition na may kinalaman sa pagpapakita ng kakayahan sa sining. Magdala ng mga gamit kung kinakailangan sa exhibition tulad ng kagamitan sa sining biswal. Para sa ika-4 na araw, pakikibahagi sa mini art exhibition. Magbahagi ang mga napiling mag-aaral ng kanilang inihandang plano para sa art exhibition at sundin ang malinaw na direksyon sa pagbuo ng mini art exhibition sa klase. Art exhibition, pagpapakita ng sine. Ang layunin ng mini art exhibition ay upang maibahagi ang kakayahan ng bawat isa sa sine. Gagawin ito base sa inyong kakayahan katulad ng musika, pag-awit at pagtugtog, pagsasayaw at sining, biswal, pagguhit, pagpipinta, paghulma at iba pa. Bibigyan ng bawat grupo ng kani-kaniyang oras upang ipakita ang kakayahan. Ibig sabihin, ang pagpapakita ng kakayahan ay mangyayari sa inyong sariling grupo lamang. Ang bawat isa ay bibigyan ng pagkakataon na mag-ensayo o gumawa para sa sining biswal. Ano ang naramdaman mo pagkatapos mong naipakita o naibahagi ang iyong kakayahan sa sining na iyong napili? Kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon na lumahok sa exhibition o patimpalak sa iyong barangay, makikibahagi ka ba rito? Bakit oo at bakit hindi? Paano mo pa mapapagaling ang iyong kakayahan sa sining? Gawin ng peer assessment checklist sa ginawa o pinakitang sining ng isa sa iyong mga kaklase mula sa iyong grupo. Lagyan ng check ang sa palagay mong naipakita sa kanyang ginawa mula sa mga items sa ibaba. Ilagay ang pangalan ng iyong kaklase. Sining na kanyang ginawa o pinakita. Pagkamalikhain, ang pinakita niyang sining ay orihinal ang ideya at konsepto. Ang pinakita niyang sining ay malikhain sapagkat nagamit niya ang mga materyales ng maayos.
Ang kanyang ginawa ay kakaiba sa iba pang nakibahagi. Ang kanyang sining ay may malinaw na mensahe. Ang kanyang sining ay kakakitaan ng emosyon at damdamin. Ang kanyang sining ay may malalim na kahulugan. Ang kanyang sining ay nagpapakita ng mahusay na pagtatanghal at paggamit ng art materials. Ang kanyang sining ay nagpapakita ng kagalingan at kamanghamanghang pagtatanghal. Ang kanyang sining ay malinis.